umaga sa inyong lahat. Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Binibining Balasabas? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, manatili nakatayo para sa ating pagsila sa oras na ito na kung saan ay maipapakita kong video dito sa inyo sa harapan kung saan ang gusto kong gawin ninyo ay gayahin at sayawin ninyo ito. Handa na ba ang lahat? Kung handa na ang lahat ay sundin lamang ang video at sayawin ito. Gusto kong sumayaw ang lahat. Binibining kapuan. Galingan mo sumayaw. Ginoong magulo. Sumayaw ka. Ikembo tulay. Binibining istorko. Galaw-galaw mo na inyong mga katawan. Ngayon, bago kayo umupo, ay pakiayos muna ng inyong mga upuan at pati na rin ang inyong mga sarili. At kung may nakikita kayong mga basura, ay pakipulot nito at itapon ito sa tamang basurahan o sa tamang lagayan pagkatapos ng ating talakayan. Ngayon, sino ang makakapagsabi sa akin kung sino nga ba o kung mayroong lumiban sa oras na ito? Mayroong bang lumiban sa oras na ito? Binibining Pakorla. Magaling. Dahil walang liban sa oras na ito ay ibig sabihin, masaya kayong pumasok sa aking klase ngayong umaga. At ngayon, bago tayo magdadako sa ating talakayan sa umagang ito, ay mayroon akong inihandang gawain na kung saan ang gawain nito ay ang magbibigay ideya sa inyo kung ano nga ba ang ating magiging bagong paksa sa oras na ito. Mayroon akong hawak na dalawang brown short envelope na kung saan ang naglalaman ito ng mga pira-pirasong mga larawan na magbibigay ideya sa inyo kung ano nga ba ang ating magiging bagong paksa sa oras na ito. Sagutan lamang ito sa loob ng 2 minuto. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay magkakaroon lamang ng 2 representante na pupunta dito sa harapan at idikit ang mga pira-pirasong larawan. At para naman sa unang pangkat, Binibining Kabuan, maaari ka bang pumunta dito sa harapan at idikit ang mga pira-pirasong mga larawan. At para naman sa pangkat pangalawa, ay Binibining Jamaica, maaari ka bang pumunta dito sa harapan at idikit ang mga pira-pirasong mga larawan. Magaling! Palakpakan natin ang unang pangkat at ang kanyang representante ay si Binibining Kabuan dahil muna siyang nakabuo at nakadikit ng larawan. Ngayon, base sa inyong nakikita dito sa pisaran natin sa harapan, base sa mga larawang iyan, ano nga ba ang magiging, sa tingin ninyo, ano nga ba ang magiging paksa natin ngayong umaga? Sino rito ang mayroong ideya? Binibining Istorko? Pwede? Ginoong Agunod? Tama. Ang bagong paksang tatalakayin natin ngayong umaga na konektado sa mga larawang ito ay tungkol sa ang ating bagong paksang tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa mga kahalagahan ng banghay ng pagtuturo na kung saan ay nakonektado ang ating mga larawan na pinagdikit dito sa harapan. Ngayon, handa na ba kayong matuto sa ating bagong paksa ngayong umaga? Magaling! So, ngayon tayo naman itadako sa ating bagong paksang tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa mga kahalagahan ng banghay ng pagtuturo. Ngunit bago iyan ay bigyan kahulugan muna natin o alamin muna natin kung
Babor. Magaling. At para naman sa maraming salamat, Binibining Babor, napakahusay. Para naman sa pangalawang kahulugan ng banghay, maaari mo bang basahin, Ginoong Agunod? Tama, maraming salamat. Bakit nga ba sinasabi na ang banghay ay napakahalaga sa atin? Sino ang mayroong ideya? Tama, magaling. Kaya sinasabi na ang banghay napakahalaga, napaka-importante. Ito ay plano, bagkus ito ay isang instrumento. Kahit napakarami pa ng kahulugan, alam naman natin na sobrang napakahalaga ng banghay sa atin as a future educator. Kasi sa pamamagitan ng banghay ay nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa ating sarili dahil mayroon tayong sinusundan. Kumbaga mayroon tayong guide kung paano nga ba magiging matagumpay, kung paano nga ba magiging epektibo ang ating talakayan. Naintindihan lang ba? Wala na ba kayong mga katanungan o klarifikasyon hinggil sa kahulugan ng banghay? Kung wala na, tayo ay dadako ngayon sa mga kahulugan ng banghay ng pagtuturo. Mayroon tayong 6 na kahalagahan ng banghay ng pagtuturo. Sino ang maaaring bumasa sa unang kahalagahan ng banghay ng pagtuturo? Binibining Yago. Tama. At para naman sa pangalawang kahalagahan ng banghay ng pagtuturo, Ginoong Kadavit, basahin mo ito. Tama. Bakit nga ba sinasabi na ang banghay ay napakahalaga? Bakit nga ba sinasabi na ang banghay ay isang script para sa isang guro na magtatalakay? Kaya sinasabi na ang banghay ay isang script o direksyon sa pagtatalakay dahil sa pamamagitan ng banghay ay nagkakaroon tayo ng matagumpay na talakayan na kung saan ang banghay ay naglalaman ito ng mga paksa na ating tatalakayin o ating tatalakayin sa ating mga estudyante. At para naman sa pangatlong kahalagahan ng banghay ng pagtuturo, maaari mo bang basahin Binibining Castillo? Tama. Kaya sinasabi na ang banghay ay kung saan ito ay nagbibigay ideya sa atin o kung ito ay nagbibigay ng kumpiyansa o ito yung nagtatansya sa ating talakayan kung gaano nga ba katagal ang ating talakayan. Sa pamamagitan ng banghay ay nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa sarili, nagkakaroon tayo sa pamamagitan ng banghay ay nagagayad tayo kung ano nga ba ang tamang pagkasunod-sunod ng banghay at kung gaano nga ba katagal tatalakayin ng isang talakayan. Kaya sa pamamagitan ng banghay, alam na natin kung gaano nga ba katagal tapusin ang isang talakayan at kung gaano, halimbawa kung ilang oras ba ito dapat matapos o maaari yung ba itong matapos within, for example, 45 minutes para yung mga ganun. At ang susunod naman na kahalagahan ng banghay ng pagtuturo ay ang pangalimang kahalagahan ng banghay ng pagtuturo ay ito rin ay nagbibigay ng kumpiyansa sa sarili ng guro at siya ay nagiging handa dahil sa banghay aralin. Tama ba ito sa inyong sariling opinyon? Maaari ka bang magbigay ng ideya? Binibining Narciso. Tama, magaling. At para naman sa huling kahalagahan ng banghay ng pagtuturo, sino ang maaaring bumasa? Binibining Minggito. Tama, magaling. Maraming salamat. Ang banghay ay nagbibigay ideya sa atin kung paano nga ba natin tatalakayin ang ating talakayan sa araw-araw.
dahil may nakikita kong mayroong tumatawa at parang hindi nasisiyahan sa ating pangkatang gawain. At para naman sa pangalawang pangkat, kayo ay nakakuha ng 48%. Napakagaling. Palakpakan natin ang pangalawang pangkat. Napakahusay ng kanilang presentasyon. Ngunit ang dalawang grupo ay napakahusay din ng kanilang presentasyon. Sa muli, palakpakan natin ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat. Ngayon, tayo naman ay dadako sa ating paglalahad. Dahil wala na kayong mga katanungan, ay ako na naman ang magtatanong sa inyo at dito ko masusubok kung mayroon nga ba kayong natutunan sa ating talakayan sa umaga nito. Mayroon akong isang pink na maliit na box na kung saan naglalaman ito ng ilang mga katanungan lamang at ako ang bubunot nito at pipili na lang ako ng mga pangalan na sasagot sa mga katanungan ito. Para sa unang katanungan ay, bilang isang estudyante, bakit kinakailangan nating pahalagahan ang banghay-aralin sa pagtuturo? Binibining Vidal. Tumayo at ano ang iyong opinion base sa aking binasang katanungan? Maari, tama, magaling. At para naman sa pangalawang katanungan ay, bakit mahalaga ang banghay-aralin sa pagtuturo? Ginoong Agunod? Tama, mahusay. Tunay kang nakikinig sa ating talakayan sa umaga nito. At para naman sa pangatlong katanungan, nasasagutin ni Binibining Cadalso. Para sa iyo, ano ang banghay? Sa iyong sariling opinyon, ano ang kahulugan ng banghay? Tama, magaling. Ang banghay, ito ay isang plano. Hindi lamang ito plano, bagkus ito ay isang instrumento na sa pamamagitan nito ay nagiging matagumpay at epektibo ang talakayan ng sagot. Tama, magaling, Binibining Cadalso. At para naman sa pang-apat na katanungan na sasagutin ni Binibining Kiha, ano ang ating paksang linalakay ngayong umaga? Tama, magaling. Ang paksang ating tinalakay ngayong umaga ay tungkol sa mga kahalagahan ng banghay ng pagtuturo. At para naman sa pang-last na katanungan, at ang maswerteng sasagot nito ay si Ginoong Lindayaw. Para sa iyo, Ginoo, magbigay ng isang kahalagahan ng banghay ng pagtuturo. Mayroon tayong 6 na kahalagahan ng banghay ng pagtuturo. Isa lamang ang aking hinili, kaya isa lamang ang bigay. Tama, magaling. Tunay kang nakikinig sa ating talakayan, Ginoong Lindayaw. At lahat kayo ay tunay na nakikinig sa ating talakayan sa oras nito. Kaya nakikita ko na mayroon talaga kayong natutunan sa ating talakayan sa oras nito. Wala na ba kayong mga katanungan, klarifikasyon, hinggil sa paksang ating tinalakay ngayong umaga? Dahil wala na, ngayon ay dadako na tayo sa ating pasulit. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. Mayroon na bang isang kaapat ng papel ang lahat? Ngayon ay simulan na ninyo ito. Mayroon na lamang kayong 2 minuto. At ang oras ay tapos na. Tapos o hindi, ipasa sa harapan ang inyong isang kaapat na papel. Lahat ba ng papel ay narito na? Tama, magaling. At para naman sa ating takdang aralin, basahin ito ng sabay-sabay.